Ako po si Aida Albis Gabrillo, 53 years old, may 4 na anak, at isa po akong Bicolana from Milaor, Camarines Sur, Naga City. 18 years na for freelance, full-time loan consultant mula pa sa isa sa affiliate ni Sipat Credit. Ang childhood life ko, bali sa probinsya. Doon ako nag-aral ng high school. Hindi lang nakapagtapos sa kolehiyo. And then, after that, nakapag-asawa, nagkaroon ng 4 na anak. Nagplano akong mag-abroad noong year 2000. Una sa Hong Kong, and then yung last is sa Saudi. So, nung umuwi ako galing Saudi, I think 2006, saka na ako nag-start sa pagiging full-time loan consultant noong year 2007 hanggang ngayon kay Sipat Credit. Nung nag-a-apply ako bilang isang OFW noon, una, yung parents ko, ayaw niya akong papuntahin sa Saudi. Kaya lang ng time na yun, mga anak ko nag-aaral. So sabi ko, kung hindi ko pipilitin ito, walang kinabukasan akong maibibigay o hindi ko siguro kayang mapag-aral yung 4 kong anak. Kaya lang sa Saudi noon, na-realize ko nang nandoon na ako, after wala pa akong 1 year, na-realize ko na hindi sapat yung sahod ko para sa mga anak ko. So nagbibigay ako, I think 8 months, sabi ko sa amo ko, mag-uwi na ako ng Pilipinas, ibalik niyo na ako ng Pilipinas kasi hindi sapat yung kita ko dito sa Saudi para sa mga anak ko. Sa sistemang yon, gusto naman nila sa akin kasi as nanny, gusto yung performance ko sa anak niya, gusto rin sa akin ng bata. So ang ginawa nila, ituloy ko lang yung contract. May deal silang binigay sa akin. Una, dinagdagan nila yung sahod ko. Pangalawa, ibinalik nila yung nagastos ko. Nakarating akong Abu Dhabi, Dubai, Syria, Malaysia, or Egypt, Bahrain, kasi lagi nila akong kasama. So kaya na-enjoy ko yung kahit papano, natapos pa rin yung 2 years. Naging bread and butter ko noon ang pagiging isang loan consultant. Dahil ng panahong yon, mga anak ko ay nag-aaral sila. Nang time na yon, nasa high school pa lang yung panganay ko at pangalawa. At yung dalawa din nasa elementary. So, nung naging loan consultant ako, tama, magka-college na yung panganay ko at yung pangalawa. Mapagmamalaki ko na napagtapos ko sila na nag-aral sa university. At mga private school din sila kahit noong high school. Sabi ko, ang kuhain mo na lang sa college, yung magtatrabaho ka sa office o sa bangko. Kasi ang gusto niya talaga, engineer, yung panganay ko. Pero ang sagot niya sa akin, Ma, kung hindi mo ako papakuhain ng engineer, hindi mo ako pag-aaralin sa engineering, masasayang ang katalinuhan ko sa math. Kaya yun, awa naman ng Diyos, napagtapos ko siya ng engineering nung taong 2015. Then sabay silang nag-graduate nung pangalawa ng year na yan. So, yun, marami ding pagsubok kasi nung time na yun, graduate na siya. Nung mag-graduate siya, sabi niya, Mama, para hindi na tayo maggastos sa board exam, ay sa review, sabi na, mag-board exam na ako ng pagka-graduate niya. Kaya lang ng time na yun, kasi sa 4 sila naman sabay-sabay, 2 college, 2 high school, lahat naman sila private school. Sabi ko, hindi ko pa kaya kasi sa probinsya, nakaka-graduate ka kahit may balance ka. So, yung basta nagbayad ka ng graduation fee and other expenses, makaka-graduate ka ng may balance ka sa school. So, yun ang naging parang problem namin. Kaya hindi muna siya nakapag-board after ng graduation niya. So, sabi ko, mag-review ka na lang para at least mapag-ipunan ko yung kakulangan mo sa school. After that, saka ka na lang mag-take ng board. Pero in that year din, November, review siya ng June, November, tapos na siya nag-review. Awa ng Diyos, nakayanan, nabayaran. Kaya yun, nakapag-board exam siya ng November at 1 take lang, passing board naman. Saka noon talaga, pinangarap ko talaga yon na
makapagtapos yung mga anak ko na hindi magaya sa akin na hindi nakapagtapos sa pag-aaral. So, ginawa ko ang lahat kahit maging isang OFW. Sa mga anak ko naman, wala naman akong problema kasi una, mababait sila, magalang, laking probinsya eh. Ganun. And then, maunawain din at matulungin, kagaya ng mama. Oh. And then, ang inaano ko lang, masaya siyempre dahil napagtapos ko na sila. Parang bang yun ang pinaka-the best achievements ko bilang isang OFW at lalo na bilang isang loan consultant. Alam ko naman na mabait naman ako, pero parang yung may katigasan ng ulo. May katigasan ng ulo. Kasi nung nag-aaral pa ako noon, ang nasa isip ko talaga, gusto ko nang magtrabaho. Kasi ang dami namin magkakapatid. Yung buhay namin hindi namang kasaganaan, yung tama lang. So, ilang kami magkakapatid? 12. Pang-apat ako. So, di ba? So, kaya hindi ko na natapos yung pag-aaral ko noon kasi gusto ko nang magtrabaho. Kasi nakikita ko yung hirap ng buhay. Saka gusto ko silang matulungan. Paayos din yung bahay namin noon. So, yun. At least kahit paano, nakatulong din naman ako sa magulang ko, sa pamilya ko kahit ngayon. Mababait naman sila at napaka-supported parents. Kaya hanggang ngayon naman, ganun pa rin. Kung may problema ang family, kahit isa sa amin sa mga kakapatid, nandyan siya, gusto niyang maayos, nag-a-advise siya, anong gagawin. Para sa parents ko naman, kay mama, kasi siya na lang ang nandyan. Salamat kasi kahit hirap tayo ng panahon na yon, andyan ka, nagpupursige na kami mapag-aral, na magkakapatid, at kahit ngayon, andyan ka pa rin lagi sa mga anak mo, kagaya ko, na kapag may problema yung pamilya, nandyan siya nag-a-advise na wag ganito o dapat ganito. So, ganyan siyang magulang. Kung may masamang kakapatid, minsan hindi naman maalis yung nagtatalo, normal. Andyan siya para na hindi ganyan, sasabihin niyang ganon. Kaya, para sa akin, proud ako bilang isa siyang magulang kasi nandyan siya palagi sa aming magkakapatid at wala siyang bang kinakampihan ni isa man. Gusto niya, pantay lang din ang tingin niya sa amin. Bilang isang loan consultant ngayon ni Sipat Credit, mas madali na makapag-market ng kliyente. Kasi si Sipat Credit ay nagbibigay siya ng training, online, paano yung i-handle yung client, paano yung bang pag-market ngayon na ang tawag dito, yung pagma-market ngayon online. Kasi dati sa affiliate, walang ganon, walang online. Kailangan mong mag-flyers araw-araw, magpapainit. Kasi nagsimula ako, wala pang Facebook, Friendster pa lang. And then, kaya sa ngayon, masasabi ko para sa mga loan consultant na baguhan, mas maganda ngayon kasi parang i-guide ka ni Sipat Credit kung paano ka maging loan consultant. Para naman sa mga staff ni Sipat Credit ay parang isang family lang. Saka yung andyan sila parang i-guide ka sa kung anong kailangan namin, ano ba ang dapat gawin. Tapos nag-aano din sila sa mga kliyente namin. Gina-guide din nila kami kung paano maging maayos ang kliyente. At feeling ko parang friend lang. Parang friend lang sila kahit papano. And then, about Sir Geno, syempre, the best siya as of the CEO President na hindi niya sa amin pinapakita na siya ang pinakamataas sa atin sa Sipat Credit kasi parang normal. Isang lang, friends ang parang tingin lang niya sa amin as Sipat family. Na-experience ko naman sa mga kliyente ko. Na-encounter ko na syempre iba't ibang klaseng client sila. Mayroong maunawain, mayroong napaka-aggressive,
mayroong kailangan mo talagang intindihin yung sinasabi niya. Pero masaya namang kapag natulungan mo ang isang kliyente, gagaya nung isang client ko na nagpaparas na i-process para dahil pang gastos nila sa burial ng kanyang tatay. So, kaya naman yung marketing staff, marketing team, nangungulit ako na i-rush kasi nakikiusap naman ang kliyente namin na gusto nila at kailangan nila yung pera. So, syempre, masaya kapag alam mo na natulungan, na nabigay natin ni Sipat Credit yung kanilang pangangailangan. Ang ma-advise ko lang para sa mga bagong loan consultant ni Sipat Credit, kailangan maging maunawain tayo sa ating kliyente. Iintindihin mo talaga yung gusto niya na kahit alam mo na hindi kayo nagkakaintindihan, pipilitin mo pa rin intindihin sila. Tapos, bilang loan consultant, kailangan magpakatotoo ka. Ano ba yung product mo? Sa ngayon, almost 18 years na akong full-time talaga as freelance loan consultant. So, siguro baka dito na ako abutin ng pagka-senior ko. So, hanggang may pwede ako as loan consultant, siguro hindi ko iiwanan si Sipat Credit. Gamay ko na ang trabaho. So sa ngayon din, parang mas easy kaysa noon. Kasi ngayon kahit nasa bahay lang ako, naka-work from home, minsan kahit nakahiga ka, nanonood ka ng TV, o nagluluto ka, naglilinis ka, yung kliyente na nawo-work out, o diba, naririlisan kahit nasa bahay lang ako, o kahit yung client ko nasa bahay lang din, kasi ang advantage ngayon kay Sipat Credit is yung process online, release online. Ako po si Aida Alvis Gabrillo, 53 years old, nakatira sa Marikina City at almost 6 years nang loan consultant ni Sipat Credit.